Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Wala Ba Akong Karapatan na Magmahal? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Love alive, I can't forget you, and it won't be easy. Mabuti naman kung naayos na ang lahat. Pero ang tanong, alam ba ni Mama ni Roland ang lahat? Hindi pa, Itay. O sige, siya na ang bahala kung ano ang plano niya para dumalo ang kanyang ina. Kaibigan pala ng papa ni Ronald ang huwes na magkakasal sa amin. Mabuti kung ganon. Pero wala nang magagawa ang ina niya dahil nasa tamang edad na si Ronald. Sa bagay, anak ko. Alam mo, Itay, masaya ako at ipinaglaban niya ang aming relasyon. Nakahanda siya anuman ang gawin ng ina niya. Kahit daw itakwil siya, basta hindi ka maghihiwalay. Ganon ba? Tama naman. Bakit wala bang karapatan na magmahal? Yun na nga ang sinasabi ko. Gaya rin sa akin, Itay. Dahil ba mahirap ang buhay ko, wala na ba akong karapatan na magmahal? Ito na ang araw natin, ang araw na di Para kang naguguluhan, tita. May problema ba? Mabuti naman at pumunta ka dito, Iha. Gusto kong makapag-usap tayo bago ako bumalik sa Amerika. Ganun ba? Siguro, hindi na matatapos ang bakasyon ko. O kaya yung naitakdang tatagal ko dito. Kasi may tawag sa akin si Papa. Oh, ganun pala. Opo, tita. Pero ano bang problema ninyo? Tungkol kay Ronald. Oo nga pala. Wala dito si Ronald. Busy ba? Sa katunayan, lumayas siya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Mas gusto pang lumayas kesa sundin ang gusto ko. Ano? Sinabi ko sa kanya na ikaw ang gusto ko na mapangasawa. Pero mas ginusto niya ang isang patay gutom na babae.
Ha? Mas gusto niya pa na maitakwil kesa hiwalayan ang babaeng yun. Ganon po ba? Iha, binigo ako ni Ronald. Hindi niya sinunod ang gusto ko na mapangasawa niya. Sorry, tita, pero may ipagtatapat ako sa inyo. Ano yun, Iha? Kaya ako babalik agad sa Amerika dahil matuloy na ang kasal namin ng boyfriend ko na Canadian. Ano? Ito na ang araw natin. Sino kaya yan? Sandali lang! Teka, parang may tumigil na kotse dyan sa harapan. Ano bo ang aming maitutulong, madam? Dito ba ang bahay ni Sheena? Ay, oo. Ako ang ama niya. Ganun ba? Ako ang mama ni Ronald. Ha? Asaan ang anak mo? Ang anak nyo o ang anak ko? Alam ko na dito sila tumira mula nang umalis doon sa bahay. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Hindi dito nakatira ang anak nyo. Isa ka pang matanda na sinungaling. Oo, matanda na ako. At walang dahilan para magsinungaling ako. Hindi ako sinungaling tao. Kahit ganito lang ang aming buhay, madam. Kung hindi kayo naniniwala, edi pumasok kayo. Tingnan nyo dito sa loob kung narito ang anak nyo. At kung meron kayong makikitang gamit na, sige, pumunta kayo sa loob. Ay kung hindi nakatira dito, ibig sabihin, iba ang tinirhan nila ng anak mong ambisyosa. Ano ba ang mga sinasabi mong yan? Wala na akong ganang makipag-usap sa'yo. Ito. Oh. Ano ba yan? Kalahating milyon, lahat ito ay ibigay mo sa anak mo, ha? Kapalit ng paglayo niya sa anak ko. Bilib ako sa iyo, madam, dahil napakayaman mo. Talagang mayaman ka. Dahil kaya mong bilhin ang pag-ibig at karapatan ng isang tao. Ano? Pero ito ang masasabi ko. Hindi ipinagbibili ang pag-ibig at dangal namin. Oo, mahirap nga kami, mahirap ang buhay namin. Pero kinalulungkot ko. Hindi ko tatanggapin yan. Dahil hindi kami nagbebenta ng pag-ibig. Ano? Nagkakamali yata kayo ng pinuntahan. Pumunta kayo sa mall. Baka sakaling may mabili kayong pag-ibig doon. Wisit kang matanda ka, ang dami mong satsat. Sasabihin ko na sa'yo, kahit isang kusing ay walang makukuha ang anak mo sa kayamanan na mamanay ng anak ko. Dahil itinakwil ko na siya. Ay, ngayon lang ako nakakita ng isang magulang. Nakagaya mo. Wisit kang matanda. Baka masampal pa kita. Girl, I need you. I need your love. Ay, nako. Ay, ano ba talaga ang totoo ng buhay ng tao? Lalo na sa ibang mayaman. Ang alam nila'y mabibili nila ang lahat sa mundong ito. Ang akala nila'y mabibili nila ang pag-ibig at karapatan ng isang tao.
Alam ko na napahiya ang mayamang babaeng yon. Kung alam niyang mahiya. Nandyan na si Sheena. Sayang at nadatnan sana niya ang ina ni Ronald. Sayang kung maaga sana kayong dumating. Naabutan niyo sana dito ang mama mo, Ronald. Pumunta dito si Mama? At anong sinabi niya, Itay? Ayun, nagalit dahil hindi siya nakabili. Oo, ganun na nga. Dahil ang alam niya siguro ay may nabebentang pag-ibig. Naintindihan ko, Itay. Anong ibig niyong sabihin, Itay? Makinig ka, anak. ₱250,000 ang ibinabayad niya para sa pag-ibig mo para kay Ronald. Ano? Kung ganon, ginawa na naman ni Mama ang ginawa niya noon. Pero ang sabi ko sa kanya, kahit napakahirap ang buhay namin, hindi namin ibinebenta ang pag-ibig. Ako pang nahiya tuloy sa inyo, Itay. Pero ang alam ko sa mga sinabi ko sa kanya, siguradong mag-iisip at mahihiya kung mahiya siya sa mga kamali ang nagawa niya. Tapos na rin ang ating kasalanan. Oo. Pero talagang hindi pumunta ang mama mo. Hindi problema yan. Inasahan ko na yan. Mga anak, Um, binabati ko kayo sa inyong kasal. Sana sa anuman ang pagsubok na dumating sa inyo ay manatili kayong malakas ang bawat isa sa inyo. Salamat po, Itay. Salamat, Itay. Congratulations sa inyong dalawa. Thank you, friend. Salamat sa iyo, Glory. Masaya ako para sa inyo. Salamat. O sige, mga kapatid. Ninong, Ninang, pumunta na tayo doon sa pagganapan ng resepsyon. Mga anak, mag-ingat sana kayo sa pagbiyahe nyo papuntang Baguio. Salamat po, Itay. Oo, salamat sa inyo, Itay. Lalo na sa pagmamaneho mo, Ronald. Mag-ingat ka. Huwag masyadong mabilis ang pagpapatakbo mo ng kotse. Huwag kayong mag-alala, Itay. Mag-iingat talaga ako. Siyempre, kasama ko ang kahati ng puso ko. Nasaksihan ko kung gaano kasaya ang anak ko dahil kay Ronald. Bilib ako sa batang yon dahil sa katapatan niya kay Sheena. Kinaya niyang ipaglaban ang relasyon nila. At ang kanyang ina, napakatigas ng puso niya. Nag-iisang anak niya si Ronald. Pero ang importante kay Ronald ay ang pag-ibig niya kaysa ang mamanahin niyang ari-arian. Napakatapat na pag-ibig para sa aking anak. Sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganong ina. Ang alam ko, walang magulang na kayang itakwil ang kanyang anak. Mabuti pa kung minsan na may anak na itakwil ang magulang niya.
Ano pa kaya ang naghihintay na kapalaran sa mag-asawang yun? Ano pa kaya ang darating na pagsubok sa buhay nila? Naway subaybayan sila ng Diyos at bigyan ng lakas parang maharap nila anumang problemang kanilang haharapin. Girl, I need you. I need your love. Ano ang masasabi mo sa lugar na ito? Na paghanimunan natin, ha? Wala na akong masasabi pa. Salamat kung ganun. Nag-uumapaw ang saya ko. Hindi naman dahil nandito tayo sa lungsod ng Baguio na paghahanimunan natin, kundi parang panaginip lang sa akin ang lahat. Ano? Hindi ko nga inaasahan na ako ang pipiliin mo eh. Anong ibig mong sabihin? Nakayanan mo nung tanggapin ang pagtakwil ng mama mo sa'yo? Dahil lang sa akin? Ay, nako. Dahil mahal na mahal kita, Sinahan. Gaya ng sinabi ko sa'yo noon, kaya ko at nakanda ako na talikuran ang kinalalagyan ko. Basta hindi ka mawala sa buhay ko. Maraming salamat, Han. Ang kayamanan ay material na bagay lang yan at pwedeng mawala yan. Pero ang tapat at malinis na pag-ibig ay walang katulad. Totoo yan, Han. I love you so much, Han. I love you. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Anak, kumusta naman ang pamamasyal niyo doon sa Baguio? Ay, Itay, mabuti naman. O sige, harapin niyo ang binuo niyong pamilya. At sana naman ay wala nang darating na problema sa inyo. Opo, Itay. At may plano po si Ronald. Anong plano? Ipapaayos daw itong bahay natin. Ano? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Pero Anong pero? Alam ko lang ibig mong sabihin na baka may masabi ang mama ni Ronald na mukhang pera. Ganun ba? Nagagamitin ang pera niya? totoo po yan, Tay. Pero mas mabuting kausapin niyo ang iyong manugang. Ganyan ang sinabi ni Itay, Han. Walang problema dyan. Sige. Kausapin mo ang Itay. Oo. Gusto ko lang ipakita kay mama na kaya kong tumayo sa pamamagitan ng sarili kong mga paa. Oo, pero tama naman si Itay. Baka akalain ng mama mo na tama ang hinala niya. Nakayamanan mo lang ang habol ko. Wala naman akong hinihingi sa kanya. Sige. Makipag-usap ka na kay Itay. Oh, parang kailan lang tayo ikinasal, Sina. Mag-isang taon na ang panganay na anak natin. Oo nga. Pero hanggang ngayon, Nako, hindi pa kayo nagkaayos ni Mama. Hindi mo man lang pinasyalan. ang totoo niyan ay plano ko na pumunta tayo na kasama ang ating anak. Oo, sabi nga ni Itay yan eh. Subukan daw natin na pumunta. Baka sakali na lumamig na ang galit niya. Kung makita niya ang apo niya. Oo, at sana nga. Sige, pupunta tayo sa Sabado.
1 taon na ang nakalipas mula nang umalis si Ronald. Minsan lang na pumunta dito. At dahil sa pinagalitan ko at pinaalis, ay hindi na nagbalik. Siguro may anak na sila. Oh, ay, nagkakasakit na ako. Hindi na ako magtatagal. Pero hindi pwede na di ko makita ang anak ko bago ako mamatay. Oh, Inday, bakit ka tumawag? Ano? Dinala ninyo sa ospital ka mo? Ganun ba? At saka plano namin na pasyalan bukas. Oh, sige. Pupunta kami agad dyan. Bye. Oh, tawagan ko si Sheena. Kailangan na pumunta kami doon sa ospital. Ikaw pala ang nandito, Ronald, iho. Oo, Mama. Kasama ko si Sheena at ang apo ninyo. Pero nandun sila sa kotse. Hindi sila pinapasok. Ang ibig mong sabihin, may apo na ako. Si Mama naman, tinatanong pa ba yan? Meron na. Oh, salamat. Makikita ko pa ang apo ko bago ako mamatay. Ang ibig ninyo sabihin, Oh, patawarin mo na ako, iho. Hindi mo lang alam na matagal na namimiss ko kayo. Oh, pero hindi man lang niyo ako pinasyalan. ang alam ko, Mama, kung talagang ayaw na ninyo akong makita, Uulitin ko, patawarin mo sana ako, iho. pinapatawad na kita, Mama. Noon pa. Gusto ko nang makita ang aking apo. Sige, Mama. Punasan ko po kayo at saka kayo magpalit, ha? Pagkatapos ay uminom kayo ng gamot nyo. Oh, salamat, Sheena. At patawarin mo sana ako. Mama, sa likod ng panglalait ko sa inyo ng itay mo, hindi ka nagtanim ng sakit sa kalooban mo. Mama, at ngayon, ikaw pa ang nagsisilbi sa akin. Ay, walang anuman yun, Mama. Sige. Salamat. Ay, oo nga pala. Asan na pa ang gwapito kong apo, ha? Nandun sa daddy niya. Doon sa may hardin, Mama. Salamat. Akala ko, hindi ko na makikita ang magiging apo ko. Ay, napakasaya ko, Sheena. Napakabuti mo. Kaya sabi ko na hindi nagkamali si Ronald na ikaw ang napili niya. Mama, uulitin ko, iha, ang humingi ng kapatawaran sa inyo. Nagkamali talaga ako. Ano man ang kalagayan ng isang tao sa buhay, ay may karapatan na magmahal. Girl, I need you. I need your love.
Diyan nagwawakas ang isa pang kwento dito sa ating dula. Himig ng Pag-ibig. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Of each moment of my life. The memories shared together kept that love alive.